Hindi tiyak ni na Miguel at Tanya kung naging kapanipaniwalang pagpapanggap nila bilang mag-boyfriend dahil natapos ng gabi na si Grace ang kausap ng binata habang si Tanya naman ay nakikipag-inuman sa mga kaibigan nito. Maraming oras na ang lumipas nang puntahan ni Cathy ang dalawang nag-uusap sa hardin. Mig, lasing na si Tanya. Kailangang umuwi na kayo, sabi nito. Nagpaalam na si Miguel kay Grace at sumunod kay Cathy. Nakahilata sa sofa si Tanya. Wala na itong malay dahil sa kalasingan. Lasing na rin ang ibang mga kaibigan nito, maliban kay Cathy. Mauna na kami, Cathy, paalam ni Miguel sa babae. Kinaragan niyang walang malay na dalaga. Sige, ingat kayo. Nakangiting tugon ni Cathy na parang tuwang-tuwa sa nangyayari. Ginawian ng ngiti ni Miguel si Grace na noon ay nasa hardin pa rin bago tuloy-tuloy nang lumabas ng bahay. Pangko si Tanya, binaba niya sandalan ng front seat ng kotse nang may baba doon ng dalaga. Pagkatapos ay umupo na siya sa driver's seat at pinasibad ang sasakyan. Panay ang sulyap niya sa dalaga. Ingat na wag matagtag ang ulo nito. Mayat mayay hinahaplos niya ang pisngi nito at kapag kuwan ay napapabuntong hininga siya ng malalim. Hating gabi na nang makauwi sina Miguel at Tanya. Pinangko ni Miguel ang dalaga patungo sa kwarto nito at saka inihiga sa kama. Pagkuway naupo siya sa tabi nito at pinagmasdan ang magandang mukha nito. Hindi nakatiis, hinaplos niya ang pisngi nito at saka masuyong hinagkan. Inaamin niya sa sarili, napapamahal na sa kanya si Tanya. Hindi nagtagal ay tinawag niya si Maya at pinabihisan ng lasing na dalaga. Kailangang punasan mo na rin siya, bilin niya sa katulong. Bakit ba nagpakalasing to ng ganito? May problema ba to? Ewan ko ba dyan sa senyorita mo? Ngayon lang niya ito ginawa, baka may problema siya. Kung gusto mong malaman, itanong mo na lang sa kanya bukas. Kailangan ko na magpahinga, bahala ka na sa kanya. Lumabas siya ng kwarto matapos muling sulyapan ng dalaga. Gusto kitang makausap, Mig. Hindi pa naisasara ng binata ang pinto ng kanyang kwarto nang marinig niya ang tinig ni Mr. Montelibano. Walang bahid ngiti sa mga labi nito. Pormal ang mukha. Walang salitang sumunod siya sa kwarto ng lalaki. Pinaupo siya nito. Sandaling namayani ang katahimikan habang nakatayo si Mr. Montelibano sa may bintana at nakatanaw sa labas. Tungkol ho ba saan ang pag-uusapan natin? Basag sa katahimikan. Bumuntong hininga muna ito bago tumugon. Ano ang tunay mong pagkatao, Mig? Humarap to sa kanya. Napakaslot siya sa tanong nito. Naumid ang kanyang dila. Nagpaimbestiga ako tungkol sayo sa tondo dahil baala kitang ampunin, pag-aralin at ituring na anak ko. Matagal ko nang binalak to, subalit wala akong matagpo ang katulad mo na karapat-dapat. Walang nakakilala ng isang migabal doon. Hindi pa rin siya nakakibo. Ibinaba ni Mr. Montelibano ang tangang diaryo sa ibabaw ng kama. Nakabukas yun sa pahina kung saan naroon ang panawagan sa kanya. Ikaw si Miguelito Perez, hindi ba? Yumuko siya at marahang tumango. Bakit ka umalis sa inyo? Anong dahilan at ginusto mong itago ang tunay mong pagkatao? Hindi mo pwedeng sabihin kinakahiya mo ang pamilya mo dahil well-known at respetado sila. Hindi ko alam kung anong gusto ko, Mr. Montelibano. Sa wakas sinasabi ni Miguel. Siguro'y isang amang mapagmahal, katulad niyo. Hindi ako masaya sa amin. I'm 23 pero wala pa rin ako natapos. Gulong-gulong utak ko. Sinapo niya ang dalawang palad ng noo at kapag uway, nalaglag ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Naupo si Mr. Montelibano sa kanyang tabi at doon iniibulalas niya ritong lahat ng kanyang sama ng loob. Nakakaunawa naman ito. Hindi pa ho ako handang bumalik sa amin, pakiusap niya. You can stay here for as long as you want, Mig. Hindi ko sasabihin sa anak ko kung sino ka. May pakaramdam ako may matututunan din siyang leksyon sa lahat ng ito. Pupungas-pungas na bumangon si Tanya nang magising siya sa tunog ng telepono. Hello, bugnot niyang sabi. Tanya, si Cathy to. Cathy, inaantok pa ako. I'm not feeling too well. Hangover yan, natatawang sabi nito. Paano? Lasing na lasing ka kagabi. Sandaling natigilan si Tanya saka pa lamang naalalang ginawang paglalasing. Sino naghatid sa akin pa uwi? Tanong niya kahit alam niya si Miguel ang kanyang kasamang pumunta doon. Ang driver. Boyfriend mo. Who else? Siya rin ang nagbihis sa akin? Wala sa loob na tanong niya. Natawa si Cathy. Aba malay ko no? Baka siya nga. Napakagatlabi siya. Sige bye.
Teka Tanya! Naibaba na niya ang telepono. Nagsuot siya ng roba bago mabilis na bumaba ng hagdan. Hinanap niya si Miguel. Dadatnan niya itong nakikipagkwentuhan kay Maya. Hoy lalaki! Nakapamewang niyang bungad. Mig ang pangalan ko Tanya. Nakangiting tugon ng binata. Anong karapatan mong bihisan ako kagabi? Nagkatinginan sina Miguel at Maya at pag-uwi sabay na napabungisngis. Lalo siyang nanggigil sa galit. Idagdag pang sakit ng kanyang ulo. Anong nakakatawa? Ang ganda ng nunal mo sa pambibiti ni Miguel sabay tawa. Napika si Tanya. Sinampal niya si Miguel. Isusumbong kita sa daddy ko. Eh di magsumbong ka, who cares? Trying hard. Ambisyoso. Mayabang. Antipatiko. May kulang pa Tanya. Ngingisi-ngisi sabi nito. Guwapo. Damyo. Nagkatawanan ulit sina Miguel at Maya. Umuusok ang tenga sa galit na binirahan ng alis ni Tanya ang mga to. Nanggigigil siya sa galit subalit sa isang banda ay nagtatanong ang kanyang isip. Nagandahan kaya si Mig sa katawan niya? Iyahatid kita sa ospital. Pagkatapos aalis na muna ako. Seryosong sabi ni Miguel. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Tanya. Dinampot nitong jacket sa ibabaw ng sofa at nagpatiuna na sa garahe. Kay ganda ng umaga, maaliwalas ang panahon. May pupuntahan ako. Saan nga? Maghahanap ako ng school na papasukan. Natigilan siya pagkaway sumakay sa likod ng kotse. Dito ka sa harapan maupot nagmumukha akong driver, sabi ng binata. Driver ka naman talaga, singhal niya rito. Pwes ngayon hindi na. Aampunin at pag-aaralin na ako ng daddy dear mo. Anong masasabi mo? Nabigla siya at hindi nakapagsalita pagkaway para siyang robot na sumunod sa sinabi nito. Sa harapan nga siya naupo. Nang makabawi sa pagkabigla ay tinawagan niya sa cellular phone ng ama. Hello Dad! O Tanya, bati ni Mr. Montelabano sa kabilang linya. Ano sinasabi nitong lalaking to na pag-aaralin at aampunin niya na raw siya? That's true Iha. But Dad, let's just talk later at marami pa akong inasikaso dito. Seryoso pa rin ang mukha ni Miguel nang balingan niya to. Nagpupuwis sa galit na binalingan niya ang tingin sa labas ng bintana. Bumuntong hininga ng malalim ang binata bago nagsalita. Ayoko na ng away Tanya. Anito sa seryosong boses. Kung gusto mong irespeto kita, irespeto mo rin ako. Pareho lang tayong tao. Kung pinagmamalaki mo pagiging mayaman mo, bahala ka. Basta't ayoko na ng away. Hindi siya kumibo. Nang bumaba sa entrance ng ospital si Tanya ay hindi siya kagad tumuloy sa loob. Sinundan niya ng tingin ng papaalis na kotse. Tanya! Narinig niyang bati ni Dick. Leave me alone, Dick. Sabi niya at saka na ito tinalikuran. Sumunod to sa kanya. Hindi ko gusto si Leslie. Siya lang habol ng habol sa akin. Tinatakot ako ng daddy niya kaya, pwede, lubayan mo na ako. Kahit wala si Leslie, hindi rin naman kita magugustuhan kahit na anong gawin mo. Parang kanyang sabi. Lulugulugong huminto sa paghakbang si Dick at pinagmasdan na lamang ang dalaga na pasakay ng elevator. Kanina ka pa walang kibo, puna ni Cathy sa kaibigan. Dinaanan nito si Tanya sa medical ward kung saan siya naka-assign. Nasa pantry ang dalaga at nag-iisip ng malalim. May problema ka ba? Aampunin na ni Daddy si Mig. Mahina niyang tugon. Pag-aaralin na rin siya ni Daddy. Anong problema doon? Ayaw mo ba nun? Kahit papaano hindi na nakakahiya kahit maging mag-boyfriend mo siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Cathy. Parang umiiwas na siya sa akin. Hindi ko siya masisisi. Pero kaya ko lang naman siya tinatarayan kasi ayoko mahulog ang loob ko sa kanya. Ang lakas ng dating niya sa akin. Gwapo siya. Hindi siya mahirap mahalin at yun ang kinatatakutan ko. Pagtatawanan lang ako ng mga kaibigan natin. Pero ano pang magagawa ko? I'm falling for Kim. Really? Nakangiting tanong ni Cathy. I think I'm already in love with him. Napalundag ito sa tuwa. Ang kaibigan ko, umiibig na. I can't believe this. Iling-iling na sinapo ni Tanya ang palad ng noo. Kapwa walang imik sina Miguel at Tanya habang lula ng kotse pa uwi. Nakatutok sa daan ng mga mata ni Miguel habang si Tanya naman ay nakatanaw sa labas ng bintana. Maya-may biglang tumirik ang sasakyan. Itinabi yun ng binata at pag-uway walang salitang bumaba at tinignan ng makina. Tahimik na nakamata lamang si Tanya, tinaas nitong sleeve na suot na polo shirt at nalantad ang matitipon ng braso nito. Napalunok siya. Sa tingin niya hindi bagay dito maging driver lang o mekaniko. Gusto niyang ibaling sa ibang kanyang paningin subalit tila na magneto siya nito.
Kung pwede lang niyang haplusin ang maamong mukha nito. Kung pwede lang niya itong yakapin ng mahigpit at halikan ng mapupulang labi nito. Kung pwede lang. Tanya, ano ka ba? Sita ng utak niya. Isang driver lang yan. Hindi siya nababagay sa'yo. Subalit hindi pa rin niya maiwasang hindi ito titigan. Nang magangat ng mukha si Miguel ay nagtama ang kanilang mga paningin. Bigla niyang iniwas ang mga mata, iiling-iling na pinagpatuloy ng binatang ginagawa. Ilang saglit pa'y dumagungdong ang kulog, lumakas ang ihip ng hangin. Tila nangangalit ang panahon, dumilim ang langit at kasunod noon ang pagbagsak ng malakas na ulan. Mag-aalas 6 na yun ng gabi. Hindi nakatiis si Tanya, binuksan niyang bintana at tinawag si Miguel. Umuulan na, Mig. Sumakay ka na rito. Tatawagan ko si Daddy para ipasundo tayo kay Alfonso. Sandali na lang ito, tugon ni Miguel na patuloy pa rin sa ginagawa. Nababasa ng buong katawan nito sa lakas ng ulan. Namataan niya ang jacket nito sa upuan. Gamitin mo na muna yung jacket mo, sigaw niya. Nilulunod ng malakas na ulan at hangin ng kanilang mga tinig. Matatapos na to, tanggi pa rin ito. Mig, baka magkasakit ka niyan. Wala sa isip niya sabi. Sandaling napahinto sa ginagawa si Miguel, tinignan niya ang makahulugan ng dalaga. Animoy lulundag ang puso niya sa pag-aalala ni Tanya. Subalit kailangan niyang magmadali sa ginagawa. Kahit papano'y minututunan naman siya sa driver nila tungkol sa pag-aayos ng sasakyan. Hinayaan na niyang mabasa siya ng ulan. Isang paraan ng papapakitang gilas kay Tanya. Sa tuwing titingnan niya ang dalagi may bahid na pag-alala sa mukha nito. At kinasasaya niya yon nang sa wakas ay matapos ang ginagawa ay basang-basa na sumakay sa kotse si Miguel. Laking pasalamat niya nang umandar iyon. Nakahinga ng maluwag si Tanya. Katahimikan ang muling namayani sa kanila na magsimulang tumakbo ang sasakyan. Pinangingiliran pa rin ng tubig ulan ng mukha ng binata. Hindi nakatiis si Tanya at walang sabi-sabing pinunasan ng panyong basang mukha nito. Napakislot ang binata, hindi nito inaasahan ang ginawa ni Tanya. Hindi pa rin magawang magbihis ni Miguel nang makapasok siya ng kwarto, binagsak niyang katawan sa kamat. Nakangiting tumitik sa kisame, naalala niya si Tanya at ang ginawa nitong pagmamalasakit sa kanya. Halos hindi niya mapaniwalaan. Parang nararamdaman pa niyang malambot nitong mga palad habang masuyang dinadampian ng panyo ang kanyang pisngi at leeg. Napapangiti siya sa isiping muntik na niyang hawakan ng kamay ng dalaga at halikan. Ano kaya naging reaksyon ni Tanya kung nagkataon? Nang mga sandaling iyon ay umaapaw din ang puso ni Tanya sa kaligayahan. Katulad ni Miguel ay nakahiga siya sa kama ngunit nakapikit ang mga mata habang nilalanghap ang payong na ipinapunas niya dito. Pakiwari niya hindi niya na kayang pigilan ang damdamin. Hating gabi na pero hindi pa rin dalawin ng antok si Tanya. Tinawagan niya si Cathy upang may makausap subalit ang sabi ng mommy nito ay natutulog na raw ang kaibigan. Gusto niya magbasa ng medical books pero alam niyang wala rin namang papasok sa kanyang isip. Hindi mawaglit sa isipan niya si Miguel. Ipinasa niyang lumabas ng kwarto at magpahangin sa azotea. Hindi pa siya lubusang makakalabas nang marinig ang ungol ni Miguel mula sa kwarto nito. Lumapit siya sa saradong pinto at halos sidikit ang tenga doon. Umuungol ngang binata. Marahil ay nananaginip ito. Naisip niya na hindi nakatiis ay binuksan niya ang pinto, hindi yun nakalak. Nanginginig sa ginawang binata. Lumapit siya rito at nagatubili pang naupo sa gilid ng kama. Sinalat niyang note leg nito at saka dali-daling kumuha ng thermometer. Mataas ang lagnat nito. Tumakbo siya sa medicine cabinet at kumuha ng gamot. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na palanggana at nilagyan ng maligamgam na tubig. Binuhusan niya ng konting alkohol. Naupo siyang muli sa tabi ni Miguel at masuyo itong pinunasan. Bahagya itong dumilat. Mig, aniya. Inaapoy ka ng lagnat, uminom ka na muna ng gamot. Bahagya itong bumangon at ininom ang tablet ang inabot niya. Pagkuhay muli itong nahiga, nang matapos punasan ng mukha at leg nito, tinaas niya suot nitong kamisita at pinunasan ang dibdib nito. Para siyang napapasa sa sobrang init ng katawan nito. Naiilang siyang punasan ng pribadong parte ng katawan ng binata. Subalit, kailangan niyang gawin iyon upang bumaba ang lagnat nito. Makailang ulit din niyang ginawa yon, ngunit hindi pa bumababa ang init ng katawan nito. Patuloy ito sa panginginig. Bumuntong hininga siya at pinikit matang nahiga sa tabi nito. Nanginginig ang mga brasong niyakap niya ito ng mahigpit. Langhap na langhap niyang mabangong hininga nito nang magdikit ang kanilang mga pisngi. Pinagmasdan niyang mabuting maamo nitong mukha. Hinaplos niya ang pisngi nito ang magandang mga mata. Ang matangos na ilong at ang malambot na labi.
Pagkuway ginawaran niya ito ng masuyong halik sa pisngi. Wala siyang pakialam kahit na maramdaman man yun ng binata. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Maliwalas ang panahon kinabukasan, nagising si Tanya sa pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mga mata. Pagdilat niya ay namimilog ang kanyang mga mata nang makitang titig na titig sa mukha niya si Miguel. Nakahiga siya sa braso ng binata at nakayakap sa katawan nito. Kaagad siyang bumangon at namumulang nagpaliwanag. Inaapoy ka ng lagnat kagabi kaya salamat, mihinang sabi nito. Kailangan mo pang uminom ng gamot. Tinuro niya mga gamot sa ibabaw ng side table. Lalabas na ako. Hindi na niya ito hinintay na makapagsalita. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng silid at kinabig pa sara ang pinto. Naiwan si Miguel na sa puwang noo. Nahihilo pa siya subalit masaya. Kanina lamang ay langhapan niyang mabangong buhok ni Tanya. Hinaplos-haplos pa niya yon habang natutulog ito. Sinamantala niyang kawalan ito ng malay. Niyakap niya ito at hinagkan-hagkan sa pisngit sa labi. Kailambot ng mga labi nito at doon na nagising si Tanya. Doon natapos ang kanyang mga pantasya. Kadarating pa lamang ni Bill mula sa eskwelahan ng tawagan to ni Miguel. Kuya, umuwi ka na. Kawawa naman si Mommy at Daddy. Pakiusap nito sa kapatid. Nakahiga pa rin sa kama si Miguel. Nahihilo pa siya kapag bumabangon kaya hindi na muna siya lumabas ng kanyang kwarto. Hindi ito ang tamang panahon para umuwi ako, Bill. Ani Miguel. Siguro kapag may napatunayan na ako sa kanila. Mami, sick with worry, kuya. Kung saan na nga siya nakakarating sa kakahanap sa'yo. Ganon din si Daddy. Nasaan ka na ba? Okay ka lang ba dyan? Wala kang dapat alalahanin, Bill. Lagi pumupunta tumatawag dito si Annie. Balita nito. Si Annie ang naiwan niyang girlfriend, napangiti si Miguel. Sabihin mo sa kanya nakalimutan niya na ako. May bago ka ng girlfriend, kuya? Wala, pero malapit na magkaroon. Napapangiting tugon niya. Talaga? Anong pangalan niya? Taga saan siya? Saka ako nalang sasabihin sa'yo. Tatawag na lang ako ulit. Bye. Pinaba na niya ang telepono nang magpaalam na rin si Bill. Muli si Tanya na naman ang laman ng isipan niya. Si Alfonso nagmaneho para sa araw na yon. Ang sabi ni Mr. Montelibano ay na maghahanap ito ng bagong driver para sa anak dahil mag-aaral na nga siya. Kinahapunan ay pinasya ni Miguel na lumabas na ng kwarto, nagbasa siya ng libro sa library. Nang magsawi na upo na lamang sa salat nag-isip ng maaring gawin. Nakatutok ang mga mata niya sa litrato ni Tanya sa ibabaw ng piano. Dalagita pa lamang ito noon, tumayo siya at naupo sa harapan ng piano. Pagkaway binuksan niya yun at tumugtog ng warm-up piece. Nung bata pa siya pinag-aral siya ng piano ng kanyang mga magulang. Nang tumuntong siya ng high school ay nasa mataas na level na siya subalit natigil yun nang mawili siya sa barkada. Tinugtog niya ang Somewhere in Time, isang magandang piyesa na naipanalo niya sa isang contest sa eskwelahan nila. Pinikit ng kanyang mga mata habang tinutugtog yun. Nang matapos yun nagulat na lamang siya na marinig ang palakpakan. Hindi niya namalayang nanunood pala si Maya at nang lumingon siya sa may pintuan ay nakita niya nakatayo doon sina Tanya at Cathy. Ang galing! Bulalas ni Cathy habang pumapalakpak. Nandiyan na pala kayo. Nahiyang tumayo si Miguel matapos may sarang piano. Hindi kumibo si Tanya. Magaling ka palang tumugtog ng piano. Nakangiting puri ni Cathy na noon nakalapit na nakaupo sa sofa. Saan ka naman natuto? May dati akong kaibigan na nagturo sa akin. Pagsisinungaling niya. Pero matagal na yon. Pwedeng isa pang tugtog? Hiling ng babae. Sorry, yun lang ang alam kong piyesa. Tumikim si Tanya. Magbibihis na ako, Cathy. Walang kangiting-ngiting sabi nito. Sasama ka ba sa akin sa itaas o makipagkwentuhan ka muna sa kanya? Susunod na lang ako, tugon ni Cathy sabay baling kay Mig. May sakit ka raw, okay ka na ba? Medyo. Kawawa ka naman, dapat kasi naghahanap ka na ng girlfriend para may mag-aalaga sa'yo. Ngumiti lang si Miguel. Walang kibong pumanhik ng hagdan si Tanya. Pagkatapos, iwanan ng isang irap si Cathy. Pabagsak ang mga hakbang nito habang pumapanhik. Halatang hindi nito nagustuhan ng pakikipag-usap ng kaibigan sa binata. Naiwan sa salang dalawa. Totoo bang wala ka pang girlfriend? Usisa ni Cathy. Wala pa, tugon ni Miguel. Gusto mo ba si Tanya? Hininaan itong boses upang silang dalawa lamang makarinig. Hindi ko siya type, pagsisinungaling niya. Tumaas ang kilay nito. Ano naman ang gusto mo sa isang babae? Mabait. Ay, mabait ako. Nasa mukha mo naman, tatawa-tawa niya sabi.
Hindi nila alam na nakikinig sa kanila si Tanya mula sa itaas ng hagdan. Samba ko lang mukha nito. Nagulat na lang ang dalawa na marinig ang malakas na pagsara sa pinto ng silid ng dalaga. Ano na naman ang napag-usapan niyo? Taas kilin na tatong ni Tanya. Nasa azotea sila ni Cathy at nagpapahangin. Marami, pagyayabang ni Cathy. Ang gusto niya sa babae, mabait. Nung sinabi kong mabait ako, sabi niya nasa mukha ko naman daw. Binobola ka lang nun, ingos niya. Okay lang, at least pinuri niya ako. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Kinilig ka naman. Siyempre. Uy, huwag kang magalit ha. Bakit? Hindi ka raw niya type. Natameme si Tanya sandaling hindi nakakibo. Ano naman, hindi ko rin naman siya type. Nanunukso mga mata nito. Kasasabi mo lang sa akin kahapon na in love ka na sa kanya. Well, I was wrong. Umuwi ka na nga, salamat na lang sa paghatid mo sa akin. Nayayamot niyang sabi sabay talikod dito. Galit ka ba? Nag-aalalang tanong na kaibigan. Hindi, umuwi ka na. Ang totoo ay nasaktan si Tanya sa nalaman niya kay Cathy. Ilang ulit niyang pinagmasdan ng sarili sa harap ng salamin. Hindi ba ako maganda? Bakit hindi ako gusto ni Miguel? Pagkuwit-tugon ng isip niya. Driver lang naman siya. Bakit ko pag-aaksaya ng panahon ng isang mahirap na katulad niya? Marami siyang maliligaw na masigit pang katangian kaysa sa binata. Kailangan niyang labanan ang kanyang damdamin. Kalilimutan kong napapamahal ka na sa akin, Mig, usal niya. Pagkuway, humungko siya sa tokador at napahikbi. Nang gabing iyon, walang kakibo-kibo si Tanya habang nakaupo sa carpet sa sala at nagbabasa ng libro. Oras na ng hapunan at nakaupo na sa hapagkainan sina Miguel at Mr. Montelibano. Ma'am Tanya, kakain na raw ho, sabi ni Maya. Mamaya na ako, sagot niya na sa libro pa rin ng paningin. Kayo ang bahala. Bumalik na si Maya sa dining room at sinabi kay Mr. Montelibano na ayaw pang kumain ang anak nito. Nang tumunog ang telepono si Tanya sumagot nun. Maya, tawag niya sa katulong kapag daka. Pahangos namang bumalik sa salang babae. Ma'am, tawagin mo si Mig, telepono, ika mo. Oho, pasipol-sipol pa si Mig nang maupo sa sofa at sagutin ang telepono. Oh Grace, bati nito. Paano mo nalaman ang number dito? Binigay mo, remember? Tugon na kausap nito sa kabilang linya. Oo nga pala, kamusta na? Nakikiramdam si Tanya habang nag-uusap sina Miguel at Grace sa phone. Hininatuloy niya na intindihan ng binabasa. Nang mainip nagsalita na siya. Bilisan mo't may hinihintay akong tawag, inis niyang sabi sa binata. Sandali na lang to, tugon nito. Grace, gagamitin daw yung telepono. O sige, tatawag na lang ako ulit. Yung sikreto natin ha, huwag mong sasabihin na kahit kanino. Oo, binaba na ni Miguel ang telepono. Sino ba yon? Yamot pa ring tanong ni Tanya. Kaibigan ko. Sabihin mo nga huwag siyang tatawag ng ganitong oras at palagi ako may hinihintay na tawag. Oo, sige. Mahinang tugon nito na nagtataka sa muling pagsusungit ng dalaga. Kibit balikat na umalis na lamang to. Naiwang bubulong-bulong si Tanya. Nagulat na lamang si Tanya na isang araw ay madatnan niya si Grace sa sala nila. Hi Tanya, nakangiting bati nito. Nagkakilala na sila noon nito sa party ng barkada nila. Hi, mahinang tugon ni Tanya na halatang nasorpresa sa nadatnan. May tanong sa kanyang mga mata. Sinundo ako ni Mig, sabi ni Grace na parang nabasang iniisip niya. Niyayaya niya akong mamasyal. Tumaas ang kilay niya. Ang lagay, alam na pala ni Grace na palabas lamang ang ginawa nila noon ni Mig. Nainis siya sa isiping yun. Mula sa dining room ay lumabas si Miguel, dalang isang baso ng juice. Tanya, nandiyan ka na pala, sabi nito na makitang dalaga. May iwan ko na muna kayo, mahina sabi. Sabay talikod, napangiti si Miguel sa padabog na pagpanhik ni Tanya sa hagdan. Galit ba yun? Mahinang tanong ni Grace. Hindi, gano'n lang talaga yun. Nakangiti niya sabi. So anong balita? Pag-iiba niya na usapan. Ayun, hinahanap ka pa rin sa inyo, sagot nito. By the way, wala bang nakabasang sa dyaryo sa mga tao dito? Kinuwento niya rito na pag-usapan nila ni Mr. Montelibano. Babantayan ko si Tanya, sabi ni Miguel. Yun ang kapalit ng paninirahan ko dito. He also sent me to school. Actually, nakapag-enroll na ako for next semester. If I were you, I'd go back home, mungkahin ni Grace. Mas marami kang opportunity sa inyo at wala ka pang pakikisamahan. Nahihiya ako kina mama at papa. I want to prove something to them. Isa pa, na-challenge ako kay Tanya.
Baka naman iba na yan ha? I'll tell you more about it some other time. Basta't wag mo na muna akong i-booking ha? Promise.